Ako si Maria at ito ang aking kwento. "18 days. Bilang na bilang ni Gabriel ang mga araw. 17 nights. Tama. Pang-17 na ang hating gabing iyon na mag-isa siya sa garden habang nagkakape. Kung dati si Lola Santina lamang ang namimiss, ngayon ay namimiss na rin niya si Liam sa kanyang coffee interlude. At hindi niya gustong aminin yan sa sarili. Kanina bago lumabas si Gabriel, tanga ng kape ay ilang minutong kausap niya si Kia. Dapat ay pipilitin niya na magkwento ang kapatid tungkol sa pagmamasid nito sa tulog na si Fabio. Hindi niya alam kung anong nangyari at siyang napakwento. Sa huli ay nakahalata yata si Kia. Sa halip na siya ang manukso ay siya na ang tinutokso ni Kia hanggang sa tinapos na lang niya ang tawag. Napapailing si Gabriel habang papalabas. Namiss niya ang mahabang oras ng kwentuhan nila ni Kia tuwing umuwi ito ng Corazon. Diretsang tumatawid ng Victoria si Kia kapag hindi na sila nadatnan sa farm. Napatingin si Gabriel sa gate na makarinig ng busina ng sasakyan. Hindi siya kumilos. Maaring sa katapat nilang bahay yon. Wala siyang inaasahang bisita ng hating gabing iyon. Naalala niya ang lumamig na kape. Bumalik siya sa kusina para muling magtimpla ng kape. Nasa sala, naulit si Gabriel nang marinig ang pamilyar na buzz. May tao sa labas ng gate. Naisip niyang kapitbahay lang iyon na may kailangan. Maaaring emergency kaya kahit late ay kinakatok sila. Wala namang itinawag sa kanya ang gwardiya na subdivision kaya malamang ay kakilala niya ang bisita. Inilapag na muna niya sa garden table ang mug at saka tinungo ang gate. Si Liam ang kanyang napagbuksan. Si Liam na maraming bitbit, plastic bags, balloons at yakap ang kahon ng malaking manika sa isang braso habang sa isa pa'y malaking pink na stuffed toy. Hindi ngumiti ang lalaki na magtamang kanilang mga mata. Tinitigan lang siya na para bang tinatansya ang kanyang mood. "Sobrang late na ba ang dating ko? Nasa garden ka pa o nakakaistorbo na ako?" Ngumiti si Gabriel. Nasa garden pa, hindi niya napigilan titigan ang buong mukha ni Liam. Kung hindi lang napigilan agad ang sarili, ay baka niyakap niya ang lalaki. Hindi niya alam kung saan galing ang pakiramdam na yon. Lumamig na naman ang kape mo? Ngumiti na rin si Liam. Pakiramdam ni Gabriel ay nagliwanag ang paligid, dala ng ngiti ng lalaki. Lagi naman eh. Tulog na si Avi, Liam. Hindi ko na siya gigisingin, sabi nito. Nakatingin pa rin sa kanyang mukha. Bukas na lang kami magbobonding. Okay lang bang makitulog? Oo naman, ama ka ni Avi. Hindi ka na iba sa amin. Handa naman lagi ang guest room para sa bisita. Thank you, Gabriel. Pumasok ka na. Pinilit niyang maging kaswal ang ngiti. Hindi gustong makahalata si Liam na natutuwa siya sa pagdating nito. Kailangan mo ng tulong? Hinagod niya ng tingin ng kabuuan na lalaki. Yes, please. Nakangiting inabot ni Liam ang manika at stuffed toy. Kumain ka na ba? Hindi pa nga. May leftover pa ba? Galing pa ako ng Maynila. Marami. Iinitin ko para makakain ka. Lumingon si Liam sa garden set. Lalamig na naman ang kape mo, Gabriel. Wala nang bago doon. Pasok ka na. Magkasunod na silang pumasok sa bahay. Ipasok mo na sa silid ni Avi ang mga pasalubong. Ihahanda ko lang ang dinner mo. Tumango si Liam. Naghiwalay na sila. Si Gabriel ay nagtungo sa kusina habang si Liam naman ay umakyat na sa silid ni Avi. Naglalapag na ng pagkain si Gabriel sa mesa nang bumalik ang lalaki. Tinapos lang niyang paghahanda. Kumain ka na, sabi niya at pumihit para ayusin ang guest room. Hindi na niya gigisingin si Ednita para mag-ayos. Magaan na lang yon para sa kanya. Aayusin kong guest room. Hindi ako pwede sa room ni Avi. Napalingon siya kay Liam. Iba kasi ang tono ng lalaki. Magkahalong biro at lambing. Nagpipigil ng ngiti ang anyo nito. Hindi, matigas niyang sagot. Ako natutulog sa room ni Avi. Hindi weekends ngayon. Hindi mo araw, Liam. Hindi pwedeng magpalit tayo ng araw. Ngayon lang naman, Gabriel. No, and that's his final. Sige na. Huwag ka nang kumain, Liam. Umalis ka na kaya. Napakurap-kurap na lang siya na parang biging hindi pinansin ng lalaki ang kanyang sinabi. Umupo ito sa harap ng mesa at komportableng kumain. O kaya sa gitna na lang nating dalawa si Avi. What do you think? Wala na sa anyo ni Liam na nagbibiro kay napamaang si Gabriel. Ilang segundo nang lumipas ay nakatitig pa rin siya sa lalaki. Nakamaang habang patuloy lang ito sa maganang pagkain. Maya-maya nag-angat ng tingin si Liam. Ilang segundong tinitigan siya habang ngumunguya. Hindi niya malaman kung maiinis o hahayaan na lang ang lalaki.
Total naman ni gusto niya ng pagdating nito, ang presensya sa bahay nila. Evicted ka na bukas din, Nava. Yun na lang sinabi ni Gabriel bago tinalikuran si Liam. Narinig pa niyang pagtawa ng lalaki bago naramdaman ng paghawak nito sa kanyang braso. Pinigilan siya at hinila. Yakap na siya ni Liam bago pa kumawala ang tunog ng kanyang pagsinghap. Tumatawa pa rin ang lalaki habang siya'y nakaawang ang bibig. Hindi alam kung anong tamang magiging reaksyon sa ginawa ni Liam. Maya-may nawala na ng tunog ang tawa ni Liam. Kasabay ng katahimikang yumakap sa kanila, ang naramdamang paghigpit ng yakap nito. Unang naisip niya ay nabigla lang ang lalaki sa ginawa. Pero base sa pagpihit ng yakap ni Liam ay hindi ito nabigla lang. Gusto talagang yakapin siya. Namiss din siya ni Liam. Gusto ni Gabriel na saktan ng sarili dahil kinikilig siya sa naiisip na iyon. Hindi na siya teenager. May naalagaan na nga siyang anak. Isang ina na ang kanyang role. Kay Avi na nakatuon ng kanyang buong atensyon mula nang maging anak ang bata. Nakalimutan na nga niya ang sarili na may buhay nga pala siya na hiwalay sa pagiging ina kay Avi. Umiiyak ka nung umalis ako, narinig niya sabi ni Liam. Hindi nagbabagong higpit ng yakap. Kailangan ko lang umalis ng gabing iyon kaya iniwan kita labag man sa loob. Okay na ako, Liam, mahinang sabi niya. May mga gabi lang talaga na sobrang lungkot ko. Kung si Avi ang inaalala mo, na emotional na inang kasama, ikaw ang inaalala ko, hindi si Avi. Putol ni Liam. Alam kong hindi mo pinababayaan ng bata sa kabila ng pinagdadaanan mo, nawalan siya ng sasabihin. Nandito lang ako kung kailangan mo ng kahit na ano, Gabriel. Napangiti siya. Mahigpit pa rin ang yakap ni Liam, yakap na naisip niyang gawin kanina kung hindi lang napigilan na sarili. Ramdam ko kaya ang higpit ng yakap mo naisip ni Gabriel na daanin na lang sa birong lahat para mabawasan ang tensyon. Hindi na kita i-evict bukas. Tapusin mo ng pagkain mo. Kumawala na siya bago pa matuksong tugunin ang yakap ni Liam. Hindi niya gustong masanay sa affection mula sa lalaki. Anak nito si Avi at inainahan lang siya ng bata. Ex-boyfriend ni Ariana si Liam at may hindi pagkakaunawaan ang dalawa na dahilan kung bakit hindi ginusto ni Ariana na kilalanin ni Avi si Liam bilang ama. Ano man ang kwento sa pagitan ni Liam at Ariana hindi na niya gustong malaman. Ang kailangan niyang gawin ay supili ng namumuong damdamin sa lalaki. Iniwan agad ni Gabriel si Liam pagkatapos siyang bitawan ng lalaki. Sinadya niyang tagalan ng pag-aayos sa guest room. Gusto niyang pagbalik sa ibaba ay tapos nang kumain si Liam para maitaboy na niya ito sa silid habang nagliligpit naman siya sa kusina. Gaano man siya natutuwa sa presensya ng lalaki ay hindi siya dapat masanay. Hindi rin niya dapat hayaan na lang ang sarili. Mas mapapalapit siya kay Liam kung sa bawat minuto ay magkasama sila. Kailangan niya dumistansya. Yun lang ang paraan para masupil ang damdaming hindi niya alam kung kailan at paano nagsimula. Gayong hindi naman nagpapakita ng kahit na anong motibo si Liam na interesado sa kanya bilang babae. Kaninang yakap siya ni Liam, aaminin ni Gabriel na gusto niyang mag-presume na pareho sila ng nararamdaman. Gabriel, napaigtad siya nang marinig ang boses ni Liam. Napatuwid siya ng upo. Huling-huli ng lalaki nakaupo lang siya sa kama, wala nang ginagawa, liban sa pagtitig sa mga unan. Sumunod na ako, ang tagal mong bumaba. Naglipit na ako sa kitchen. Masyado nang late para magkape ka pa sa garden. Huwag ka nang bumaba. Na-check ko na rin lahat ng locks. Matulog ka na. Tumango lang si Gabriel. Ilang segundong nagtama ang kanilang mga mata. Hindi niya alam kung anong meron at parang saglit na humihinto ang pag-inog ng mundo kapag nagtatama ang kanilang mga mata. O baka siya lang ang may ganong pakiramdam? Dumaan ka na sa room ni Avi. Basag niya sa katahimikan. Nadagdagan pa ang tensyon. Galing na ako sa room niya. Okay, sige lalabas na ako. Kung may kailangan ka pa. Wala na Gabriel, sobrang na nga kitang naabala. Sinalubong siya ni Liam. Inalalayo na para bang hindi niya kaya maglakad mag-isa. Nag-react siya ng kaswal na hinapit na lalaki ang kanyang bewang kasunod ng magaan na paghalik sa itaas ng kanyang sentido. Nakaawang ang mga labi na nag-angat siya ng tingin, ngumiti lang si Liam. Gusto ko mag-good night pero umaga na pala. Good morning Gabriel. Hindi siya nito iniiwan ng tingin. Naging obvious ang paglunok ni Gabriel. Hindi niya inaasahan yon. Wala siyang karanasan sa affection mula sa isang lalaki. Wala siyang nakilalang ama, kapatid o kahit mga pinsan lalaki. Wala rin siyang naging malapit na kaibigang lalaki. Si Tatay Lauro lang at ang mga trabahador ang kilala niyang mga lalaki na maituturing na malalapit sa kanya. Pero bakit wala siyang maramdamang pagkaasiwa sa ginagawa ni Liam? Halos wala sa loob na tumango siya.
Good morning. Halos walang tunog na naiusal niya. Kahit hindi nakikita ang sarili, nahuhula ang mistula siyang zombie na naglalakad palayo sa guest room. Anong ginagawa sa kanya ni Liam? At anong mga damdaming binubuhay nito sa kanyang pagkatao? Ang sumunod na party sa Vian Farm ay birthday naman ni Gabriel. Tulad ng lahat ng dumaang birthday celebration sa farm, ang mga pinagkakatiwalaan niyang tao ang nag-organize ng salo-salo na hiniling niya kay Nanay Puring na gawing simple, tulad ng nakaraang party ni Avi. Ang gift-giving lang ang dahilan kaya may kasayahan pa rin sa farm. Kung siya lang ang masusunod, hindi na niya paghahandaan pa ang birthday. Hindi lang niya nais alisin ang nakaugalian ng gift-giving na hinihintay ng mga trabahador. Gusto rin niyang panatilihing buhay sa lahat ng alaala ni Lola Santina. Umuwi sila ni Avi sa Corazon na sumapit ang Sabado. Pagkatapos ng 2 oras ay si Kia naman ang dumating. Pinigil niya ang sariling tanungin ng kapatid kung bakit hindi kasama si Fabio. Abala ang lahat kaya tumulong na muna siya sa preparation. Si Liam ay bumalik sa Maynila 2 araw matapos ang hating gabing bigla ang pagdating. May project daw na tinatapos ang lalaki. Sa telepono lang nag-uusap ang mag-ama sa 2 linggong lumipas. 2 linggo na rin ibinibulong ni Gabriel na parang mantra tuwing umaga ang, "Hindi kita namimiss, Liam. Hindi kita dapat mamiss." "Ready na bang mga pagkain, Ansel?" Tanong ni Gabriel sa kasambahay na galing sa kusina. Tumango si Ansel. "Kanina pa, ate. Kumain na ba muna ng Tatay Lauro at ang mga kasama niya?" Ang buong pamilya ni Tatay Laurong abala sa pagluluto sa mga ganong handaan sa farm, katulong iba pa nilang trabahante. Nagboluntaryong mga to, ang mga trabahante at ang pamilya ng mga ito ang bisita nila, kaya hinayaan niya na ang mga ito na rin ang maghanda ng nais kainin sa araw na yon. Tumango si Ansel. Nilampasan na ni Gabriel ang kasambahay para lapitan si Nanay Puring na abala sa pagmamando sa mga nag-aayos ng mga mesa at silya sa bakuran. "Kompleto na ho ba ang gift packs natin, Nay Puring? Kagabi pa, iha, para sa 5 katao ang matitira." Nilingon ulit na matandang kausap at tinuloy ang pag-uutos. "Lahat ba sila ay darating, Nay?" Ang mga pamilya imbitado ang tinutukoy ni Gabriel. Walang nagpasabi na hindi makakadalo, kaya lahat na inaasahan kung pupunta ay makakarating. Natuwa siya. Hahabol daw si Wendy, Nay, kasama si Mayor Willard. "Nasabi ko na kay Tatay Lauro, na ihanda na nilang mga putahe na hiniling mo para sa alkalde, Bri. Maayos ang lahat, huwag ka mag-alala." Ngumiti si Gabriel. Hanggang nasa tabi niya ang mga taong maasahan sa lahat ng pagkakataon, ay hindi talaga siya mahihirapan sa mga ganoong okasyon. Laging magiging masaya ang bawat birthday na ipinagdiriwang sa Bian Farm. "Bri, napabaling siya kay Nanay Puring. Hindi ko napansin kasama niyo ni Avi si Liam. Hindi niya ba alam na may okasyon ngayon?" "Hindi ko ho nabanggit," tugon niya. Hindi naman niya responsibilidad na dumalo sa lahat na okasyon sa Bian Farm. "Nay, nasa Maynila na siya nung Tuesday pa. Sa telepono lang sila nag-uusap ni Avi. Napaling sila sa gate nang dumating si Tatay Lauro kasunod ng mga trabahante." "Maligayang kaarawan, Bri." Nakangiting bati ni Tatay Lauro na napanggiti kay Gabriel. Sumunod na bumati ang mga kasama nito. "Salamat ho, Tay." "At sa inyo rin," nagagalak niyang tugon. "I-save niyo na lang ang best wishes niyo sa gift-giving." Minitian niya ang mga to. "Ang mga bulaklak, fresh pa ba?" Sunod niyang biro. "Ayoko na lanta, ha? Siyempre naman, Ma'am Gabriel. Pinaghandaan namin lahat ang birthday mo." Sagot ng isa sa mga binatang alalay ni Tatay Lauro. "Handang-handa na rin ang mga barong, iha," ani Tatay Lauro sa katumawa. "Wow, that's great. Sino ho ba ang pang 25 na magbibigay ng rose?" Nagtaas ng kamay si Lucas, ang panganay na anak ni Tatay Lauro at Nanay Puring. "Ako, Ma'am Bri." "Ikaw palang last dance ko, Luke." Ngumiti si Lucas. "May rayuma na si Tatay, Ma'am Bri. Hindi tatagal sa pila." Napangiting bumaling siya kay Tatay Lauro. "Si Tay Lauro ang last dance ko last year. Bagong henerasyon na ako. Outdated ng barong ni Tatay kaya pinasa na sa akin ng pagpila. May inihanda nga palang regalo para sa iyong mga anak ko, Ma'am Bri." Ang sweet ng mga bata. "Hindi ba darating ang buong pamilya mo?" "Pagkagaling pa ni Mrs. sa bayan kaya baka humabol na lang sila ng mga bata. Ako naman ang pipila kaya kahit medyo huli na sila." Ilang minuto pang nakipagkwentuhan si Gabriel bago siya umakyat sa silid at nagbihis. Hindi kayang tapatan ng anumang halaga ang masasayang anyo ng mga trabahanteng nakatanggap ng regalo mula kay Gabriel.
Ang mga totoong ngiti at kislap sa mga mata ng mga ito ay sobra-sobra ng bayad sa kanyang pagod buong araw. Lalo siyang natuwa nang pumila rin ang mga bunsong anak na lalaki sa pamilya para mag-abot sa kanya ng mga pulang rosas. Tawa siya ng tawa habang isa-isang niyayakap at sinasalubong ng halik ang mga bata na nasa edad 4 hanggang 5 taon. Hindi mabura-bura ang ngiti ni Gabriel hanggang natapos ang buong selebrasyon. Bagsak na siya sa pagod pagsapit ng alas 9 ng gabi. Si Nanay Puring na nagbalot ng mga natirang pagkain para ipadala sa bawat pamilya. Hindi na napuntahan ni Gabriel si Kia sa silid para makipagbalitaan. Agad siyang naghanda sa pagtulog pagpasok sa silid. Mabilis siyang nakapagbihis ng pantulog. Eksaktong nag-dive siya sa kama nang may kumatok. Si Kia marahil lang nasa labas. Malamang hindi na makapaghintay ang kapatid niya. Hindi na gustong ipagpabukas pa ang mga kwento. Naghihikab na tinungo niya ang pinto. Hindi na nagaksaya ng panahong ayusin ang nagulong buhok. Nakangiti siya. Handang simulan agad sa panunukso ang pakipagkwentuhan kay Kia. Ngunit kay bilis na nabura ang kanyang ngiti nang si Liam ang mabungaran, napako siya sa kinatatayuan. Nagmistulang estatwa sa harap ng lalaki. Late na ako, sabi ni Liam sa anyo'y parang naaliw sa itsura niya. Mukhang nagpigil lang ng tawa. Bakit ba hindi man lang nagpasabing lalaking to? Nakapagsuklay man lang sana siya ng buhok. Happy birthday, Gabriel. Inabot ni Liam sa kanyang 7 piraso ng pulang rosas. Napamaang siya pero nakabawi rin agad na magkaroon ng tunog ng magaan na pagtawa ng lalaki. Galing pa ako sa site kaya na magpapatawad mong shock na yan sa mukha mo. Ngayong gabi pa lang ang pahinga naming lahat kaya pasensya na kung hindi ako masyadong pogi ngayong gabi. Ayoko lang na mamiss ang birthday mo. Salamat. Paano mo nalaman? Kay Avi, nagkwento siya ng preparation sa farm kagabi pa. Busy raw kayong lahat. Isang rose lang naman ang requirements sa bawat bisita. Ang dami nito 7? Sinadya niyang hindi tingnan si Liam sa mga mata. Baka mahalata nitong abnormal na naman ang kanyang heartbeat. Equivalent to 1 week, ngumiti ang lalaki. Sa liwanag ng ilaw na nagmumula sa silid ay nakita niya ang dumaang kislap sa mga mata nito. Baka sakali lang na akong isipin mo sa buong linggo dahil sa mga oras na yan. Nagkaroon ng tunog ang tawa ni Gabriel. Alam niyang biro lang yun. Ganon? Ganon talaga. Nagtamang kanilang mga mata. Tila huminto na naman saglit ang pag-inog ng mundo. Halos sabay rin silang tumawa at binawi ang tingin sa isa't isa. Galing ka na ba sa room ni Avi? Mukhang pagod ka, Gabriel. Nagkasabay silang magsalita. Nagkatitigan na naman at maya-may nagkatingitian. Dumaan na ako sa room ni Avi. Nakakapagod nga. Sabay na naman silang nagsalita. Sa pagkakataong iyon ay may tunog ng kanilang mga tawa. Ikaw nang bahala sa sarili mo ha. Inaantok na talaga ako. Napahikab si Gabriel. Bukas na lang tayo mag-usap, Liam. Nagising ang kanyang inaantok na diwa nang yakapin siya nito. Mas hinigpitan pa ng lalaki ang yakap. Ikaw ang pinakamagandang babaeng inaantok na nakita ko. Napangiti siya sa sinabi ni Liam. Pakakainin ka nila kahit hindi mo ako bulahin. Pinagbigyan na niya ang sarili. Birthday naman niya at tinugon ang yakap nito. Naramdaman ni Gabriel na umangat sa kanyang batok ang palad ni Liam. Kinabig siya at mariing hinagkan sa ibabaw ng ulo. Mag-usap tayo bukas. Marahang itinulak siya nito papasok sa loob at pinalaya sa yakap. Magpahinga ka na. Kinabig ni Liam pasara ang pinto ng silid. Ngiting-ngiti si Gabriel habang nakahiga sa kama. Kinumpleto ng pagdating ni Liam ang kanyang birthday. Si Avi ang nagistan ni Gabriel kinabukasan. Good morning, baby. Nakapikit pang hinila niya, pahiga ang bata at mahigpit na niyakap para hindi makawala. Ma! Protesta ni Avi pero magikik naman at niyakap din siya. Gising na, umaga na po. Sabay tayo mag-breakfast. Later, paungol na tugon niya. Inaantok pa ako. Papa, matutulog pa si Mama Tila nagsusumbong na sabi ni Avi nang biglang nagpadilat kay Gabriel. Paano po tayo magbe-breakfast ng sabay? Nasaan ang papa mo? Bigla niyang tanong kay Avi. Nasa bed mo po. Bangon na, Gabriel. Gutom na si Avi. Anang boses ni Liam mula sa kanyang tabi. Napalunok siya. Gustong hilahin ng kumot at magtalukbong. Hindi niya gustong makita si Liam na bagong gising. Hintayin niyo na lang ako sa baba. Para siyang zombie na bumangon. Hindi hinaharap si Liam. Nakaupo siya sa gilid ng kama, nakatalikod sa pwesto ng lalaki. Susunod agad ako sa baba. Isama mo na si Avi, Liam. Mauna na kayo. Okay po. Ani Avi na nauna na nagtungo sa pinto para lumabas. Bumaba ka kaagad, Gabriel, sabi ni Liam kasunod ang hindi inaasahang paghaplos ng kamay sa kanyang buhok.
Napabaling tuloy siya sa lalaki para mapaungol lang ng pisilin nitong kanyang ilong. Tumawa si Liam nang magtama ang kanilang mga mata. Hihintayin ka namin ni Avi. Napangiti na rin lang siya. Unang araw ng 25 years old na siya. Ang ganda ng umaga. Nasa ilalim na siya ng shower ay hindi pa rin mabura-bura ang ngiti sa kanyang mga labi. Wala sa loob na napatingala si Gabriel kay Liam. Nabungaran niyang lalaki sa labas ng pinto nang palabas na siya para sabay-sabay nilang almusal. Akala ko naghihintay na kayo ni Avi sa mesa. Napudol ang pangungusap ni Gabriel nang masuyong umiti si Liam, titig na titig sa mga mata niya. Mula sa kamay na nasa likod ay inabot nito ang single red rose. Ano yan? Rose. Sagot ni Liam na lalong ngumiti. Hindi niya alam kung bakit nakakahawang ngiti ng lalaki. Hindi rin niya mapigilan na sariling makipagtitigan dito. May malakas na hatak siyang nararamdaman na hindi maipaliwanag. Rose nga, napahagod siya sa buhok, napapangiti pa rin. Kahapon pang birthday ko, Liam. White flowers at hindi red rose ang nakasanayan kong tinatanggap mula sa kanila. Hindi ko gustong maging isa sa kanila, Gabriel. Nabura ang ngiti ni Gabriel, magkahinang pa rin ang mga mata nila ni Liam. Wala na siyang maisip sabihin kaya napatitig na lang dito. Si Avi, naghihintay sa dining. Naputol na naman ang pangungusap niya nang iangat ni Liam ang rosas na mabagal na nilapit sa mga labi nito habang hindi inaalis ang titig sa kanyang mga mata. Dahan-dahang pumikit ang lalaki kasabay ng tila slow motion na paghalik sa dulo ng isang petal. Napalunok si Gabriel. Bakit pakaramdam niya ay siyang hinalikan nito? Dumilat na si Liam ay nakaawang pa rin ang kanyang mga labi. Animoy nahihipnotismong nakatitig sa mukha ng lalaki. Umangat ang isang kilay nito, nakataas ang sulok ng bibig nang muling iabot ang rosas. With all my love, lalo siyang napamaang, tumawa si Liam. Kung magulat ka, parang krimen ang magbigay ng bulaklak ha? Wala nang seryosong titig ng lalaki na nagpa-freeze yata sa pag-function ng kanyang utak kanina. Kunin mo na, Gabriel. Wala akong hinihinging kapalit kaya huwag kang matakot. Happy birthday and good morning lang ang ibig sabihin niyan. Huwag kang mag-overanalyze. Salamat sa pagtawa ni Liam na tauhan na si Gabriel. Pagkakita sa magaan ng anyo ng lalaki, napangiti na rin siya. Thanks. Happy birthday. Kahapon yun, inaantok ka nung binati kita kagabi. Napangiti na naman siya. Thank you again. Niyakap siya ni Liam. Mas pinili niyang pagaanin ng usapan kaysa bigyan ng malalim na kahulugan ang bulaklak at yakap nito. Bakit nga ba niya ini-stress ang sarili? Tumugon siya ng yakap tulad ng pagyakap niya sa mga nagbigay ng bulaklak noong gift-giving sa kanyang party. Hindi nga lang siya pinayagan ni Liam na dumistansya agad. Hinigpitan nitong yakap sa kanya. Nasasanay ka na, Liam. Pabirong sabi na lang niya pero hindi to tinulak. Muling tumawang lalaki. Ikaw ang sinasanay ko. Maingat na hinigpitan pa nito ang yakap. Parang takot ka sa yakap, Gabriel. Hindi ako nangangagat. Nahalata mo pala. Hindi niya itinanggi dahil totoo. Hindi talaga siya handa sa ganoong affection. Masyadong obvious. Baby lang naman ang niyayakap ko kaya ganon. Hindi kasama mga baby damulag na tulad mo. Tumawa ulit si Liam. Natatakot ka sa yakap ko? Hindi naman. Okay lang kahit nahigpitan ko pa. Wag na, sobrang higpit na eh. Napangiti na si Gabriel. Hindi totoo yun. Maingat ang yakap ni Liam. Yakap na hindi siya matatakot kahit na magtagal. Hindi pa, nakakangiti ka pa nga. Hindi niya napigilan ng malakas na pagtawa. Bakit alam ni Liam na nakangiti siya? Hindi naman nakikita na lalaki ang kanyang mukhang nakabaon sa dibdib nito. Natigilan siya. Naging aware sa mabilis na heartbeat ni Liam. Bakit ba alam mo lahat? Ako sa niya. Hindi na rin kumilos sa pagkakayakap ni Liam. Hindi sumagot ang lalaki. Hinigpitan pang yakap bago siya marahang pinakawalan. Sa menyas to na mauna na siyang maglakad. Tahimik na sumunod si Liam pababa. Naramdaman ni Gabriel ang titig ng lalaki sa kanyang likod. Hanggang nasa mesa na sila kasalo si Avi ay hindi niya mapigil na mapangiti. May kakaibang gaan siyang nararamdaman na hindi alam kung saan nagmula. Buhay na buhay naman ang kwentuhan ng mag-ama tungkol sa mga laruan. Nakatuon sa pagkain kay Liam ang atensyon ni Avi habang si Liam naman ay nasikasong bata. Ilang beses nagsalubong ang mga mata nila ng lalaki, sabay ang pangiti nila sa isa't isa. Hindi niya alam kung anong meron sa umagang iyon at hindi mabigyan ng pangalan ang kakaibang sayang nasa dibdib.